isang maingay na katahimikan, ang pagguho ng isang pamilya. Sa mundo ng showbiz, nakasanayan na nating makita ang mga nakasisilaw ng ngiti at marangyang pamumuhay. Ang mga bituin ng industriya ay tila mga Diyos at Diyosa na walang kapintasan, laging handa sa harap ng kamera, at laging may ngiti sa kanilang mga labi. Ngunit sa likod ng mga kamera, may mga kwentong nakatago, mga kwentong punang sakit, pagdurusa at katahimikan. Ang mga ngiti ay naglalaho, at ang mga mata ay nagiging salamin ng mga lihim na hinanakit at mga sugat na hindi madaling maghilom. Ito ang kwento ng dating mag-asawang Marjorie Barreto at Dennis Padilla. Isang kwento ng dalawang taong nagmahalan ngunit nagkahiwalay. Isang kwento ng pag-ibig na nauwi sa pagguho. Isang kwentong nagsimula sa pangako ng pag-ibig, ngunit nauwi sa mapait na katotohanan. Ang kanilang kasal ay puno ng pag-asa at pangarap, ngunit ang mga pangarap na ito ay unti-unting naglaho. Nagkakilala sina Marjorie at Dennis sa kasikatan ng kanilang mga karera. Sila ay parehong nasa rurok ng tagumpay, at ang kanilang pagsasama ay tila isang perpektong kombinasyon ng talento at karisma. Si Marjorie, isang dalaga na hinahangaan ng marami. Ang kanyang kagandahan at talento ay nagbigay sa kanya ng maraming tagahanga at tagumpay sa industriya. Si Dennis, isang komedyante na nagpapatawa sa sambayanan. Ang kanyang kakayahan na magpatawa ay nagbigay sa kanya ng isang espesyal na lugar sa puso ng mga tao. Ang kanilang pagmamahalan ay tila isang eksena mula sa pelikula, romantiko, masaya, at puno ng pangarap. Sila ay nagplano ng isang masayang kinabukasan na puno ng pagmamahalan at tagumpay. Ngunit ang kaligayahan ay panandalian lamang. Ang mga ngiti at tawanan ay unti-unting napalitan ng mga luha at hinanakit. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang relasyon ay unti-unting nagbago. Ang mga dating matatamis na sandali ay napalitan ng mga pagtatalo at hindi pagkakaunawaan. Ang dating matatamis na ngiti ay napalitan ng mapapait na ngiti. Ang mga ngiti na minsang puno ng pag-ibig ay naging mga ngiti na puno ng sakit at pagdurusa. Ang dating masayang pagsasama ay nilamon ng mga hindi pagkakasundo. Ang mga pangarap na minsang kanilang pinagsaluhan ay naging mga alaala na lamang. At sa likod ng mga nakasarang pinto, isang lihim ang nagbabadyang mabunyag. Isang lihim na magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Mga anino ng kahapon, ang mga pahayag ni Marjorie. Sa isang nakakagulat na revelasyon, isiniwalat ni Marjorie ang mga taong itinago niya sa mahabang panahon. Ayon sa kanya, naranasan niya ang pananakit mula kay Dennis noong sila ay magkasama pa. Hindi lang daw ito minsan nangyari. Paulit-ulit daw itong naganap na nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang puso at isipan. Ang mga pahayag ni Marjorie ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. May mga taong naawa sa kanya at nagpahayag ng kanilang suporta. Ngunit mayroon din namang nagduda sa kanyang mga sinabi. May mga nagsasabing matatagal na itong nangyari at hindi na dapat pang binabalikan. Ngunit para kay Marjorie, ang pagbabahagi ng kanyang kwento ay isang paraan upang makalaya mula sa mga anino ng nakaraan. Sa kabila ng lahat, nananatiling matatag si Marjorie. Ang kanyang lakas at tapang ay nagsilbing inspirasyon sa marami. Marami ang humanga sa kanyang katapangan na harapin ang kanyang mga takot at magbahagi ng kanyang kwento. Ang kanyang mga pahayag ay nagbigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa mga isyung kinakaharap ng mga biktima ng pang-abuso. Sa huli, ang kwento ni Marjorie ay isang paalala na ang katotohanan, gaano man kasakit, ay may kapangyarihang magpagaling. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa sakit at pagdurusa, kundi pati na rin sa pag-asa at pagbangon. Sa bawat luha na pumatak, mayroong pag-asa na sumisibol. Ang mga pahayag ni Marjorie ay nag-iwan ng marka sa puso ng marami. Ito ay isang kwento ng pag-asa, lakas, at katotohanan. Sa kabila ng mga pagdududa at mga tanong, ang kwento ni Marjorie ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa mga taong nakakaranas ng parehong sitwasyon. Buhay sa harap ng kamera, ang pagbubunyag ng katotohanan. Hindi lingid sa kaalaman ng publiko ang buhay nina Marjorie at Dennis.
Bilang mga kilalang personalidad, ang kanilang relasyon ay laging nakalantad sa mata ng publiko. Ang bawat ngiti, bawat tampuhan, bawat pagsubok ay naging paksa ng usapan at espekulasyon. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang mga anak ay lumaki sa harap ng kamera. Naranasan nilang maging sentro ng atensyon, hindi lamang dahil sa kanilang mga magulang, kundi dahil na rin sa mga kontrobersya na kanilang kinasangkutan. Ang daigdig bilang hurado ang panghuhusga ng publiko. Sa bawat sulok ng mundo, ang opinyon ng publiko ay naging isang makapangyarihang puwersa na maaring magbago ng kapalaran ng sinuman. Sa panahon ng social media, ang bawat isa ay mayroong opinyon. Ang mga plataporma tulad ng Facebook, Twitter at Instagram ay nagiging entablado ng mga diskusyon at debate. At sa kaso ni Marjorie at Dennis, ang mga opinyon na ito ay hindi maiwasang lumabas. Ang bawat kilos at salita nila ay sinusuri at binibigyan ng kahulugan ng publiko. May mga kumakampi kay Marjorie, naniniwala sa kanyang mga pahayag, at nagpaabot ng kanilang suporta. Ang kanilang mga mensahe ay nagbibigay ng lakas ng loob at pag-asa. Mayroon din namang nagdududa sa kanyang mga motibo, nagsasabing ginagamit niya ang issue para sa kanyang sariling interes. Ang mga ito ay nagdudulot ng karagdagang stress at pag-aalala. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, mahalagang tandaan na may mga buhay na apektado sa likod ng mga balita at kontrobersya. Ang mga pamilya ay nagdurusa at ang kanilang mga pribadong buhay ay nagiging pampublikong usapan. Ang mga anak ni Marjorie at Dennis ay lumalaki sa harap ng panghuhusga ng publiko. At ang kanilang inosenteng mga buhay ay nagiging bahagi ng masalimuot na kwento ng kanilang mga magulang. At ang epekto nito sa kanila ay hindi dapat balewalain. Ang kanilang emosyonal na kalagayan ay maaaring maapektuhan ng mga negatibong komento at mga usap-usapan sa social media. Mga sugat na hindi nakikita ang epekto sa mga anak. Ang mga anak ang laging apektado sa tuwing may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga magulang. Sa kaso ni Marjorie at Dennis, ang kanilang mga anak sina Julia, Claudia at Leon ay lumaki sa gitna ng kanilang hidwaan. At bagamat hindi man nila direktang sabihin, ramdam ng mga bata ang tensyon at sakit na dulot ng kanilang sitwasyon. Ang patuloy na pag-away ng kanilang mga magulang ay maaring magdulot ng trauma at emotional distress sa mga bata. Maari din itong makaapekto sa kanilang pananaw sa pamilya, relasyon, at sa kanilang sarili. Ang katahimikan ni Dennis, isang panig na hindi pa naririnig. Sa gitna ng mga alegasyon ni Marjorie, nananatiling tahimik si Dennis. Hindi pa siya naglalabas ng anumang pahayag tungkol sa issue. Ang kanyang katahimikan ay nagbubunga ng iba't ibang espekulasyon. May mga nagsasabing ito ay tanda ng kanyang pagsisisi. Mayroon din namang nagsasabing pinoprotektahan lamang niya ang kanyang sarili mula sa panghusga ng publiko. Ano man ang dahilan ng kanyang katahimikan, mahalagang marinig ang kanyang panig ng kwento. Ang epekto ng social media, isang bagong larangan ng digmaan. Sa panahon ngayon, ang social media ay naging isang makapangyarihang plataporma para magpahayag ng saloobin at magbahagi ng kwento. Ngunit kasabay ng kapangyarihang ito ay ang responsibilidad na gamitin ito sa tama at responsibleng paraan. Sa kaso ni Marjorie at Dennis, ang social media ay naging isang larangan ng digmaan kung saan ang mga paninisi, batikos at panghuhusga ay walang humpay na ibinabato. At sa kasamaang palad, ang mga anak nila ang laging naipit sa gitna ng labanan na ito. Sa likod ng mga tabloid, isang panawagan para sa pag-unawa. Ang kwento ni Marjorie at Dennis ay isang paalala na sa likod ng mga nakasisilaw na ilaw at marangyang pamumuhay ng showbiz ay may mga tunay na tao na nakakaranas ng tunay na problema. At bagamat may karapatan tayong malaman ang mga pangyayari, mahalagang tandaan na may mga buhay na apektado sa bawat kwentong ating naririnig. Sa halip na humusga at magbato ng masasakit na salita, naway maging daan ito upang magpakita ng malasakit at pangunawa.
Sapagkat sa huli, ang pamilya ang pinakamahalagang kayamanan na mayroon tayo.